Welcome sa part 2 ng ating Motoventure vlog sa Paquibato District, Davao City. So yun na naman, sasabak na naman tayo sa hamon na magkakaibang terrain, mapaputik man o sementadong daan ng Paquibato District. At ang ruta na naman ito ay dito pa rin sa Santo Tomas, patungo ng Paquibato District at lalabas ng Kalinan Road ng Davao City. So ganoon pa rin, pag-usapan din natin ang kalagayan ng kalsada at iba't ibang uri ng daang tatahakin natin dito sa kabundukan. Sa nakikita natin, andito na. Oo, papasok na tayo dito sa area na kung saan yung daanan natin is ganon pa rin, lupa pa rin. Tapos nakikita natin dyan si kuya, no, may dalang dalawang sako na feeds. Ginakarga niya sa kanyang motor, malakas yung motor ni kuya. So yun. At naway samahan nyo na naman ako sa ikalawang episode ng masayang adventure na ito. At gawin nating kabigha-bighani ang paglalakbay na ito dito lamang sa ating YouTube page, Boundless. So ito yung inyong likod. Gamit ang Yamaha YTX 125 sa pagra-rides dito sa kabundukan. At tara, biyahe na. So ang daanang ito ay papasok ng Sitio Paraiso ng Barangay Tapak, Paquibato District. Meron itong humigit sa kumulang yung Sitio Paraiso mga 50 kabahayan sa mismong sentro. At isa sa pinaka-main na means of transportation ng mga tao dito is ito lang talaga, pagmamotor. Minsan may kabayo, minsan may kalabaw, pero most of the time ganito po talaga yung kahimtang ng ating mga mamamayan dito sa Sitio Paraiso. Ayan, dito sa part na to medyo matarik yung parang simple lang tingnan dito sa video, pero sa totoo talaga medyo mahirap talaga to, lalo na kapag umuulan. So okay lang naman, ayos naman, kaya naman ng YTX 125 natin kahit pa paano. Naka high speed nga pala tayo. Engine sprocket is 13T, tapos yung sa likurang bahagi naman is 42T. So medyo high speed, no, pero okay lang naman, kaya pa rin naman, sumasabak pa rin. So dito mga kaibigan, before tayo makapasok ng kanilang sitio, may dadaanan tayong mga katulad nito. Nag-iisang paaralan ng Sitio Paraiso para sa mga elementary students. Tapos ito na yung papasok ng kanilang parang kumbaga ecotourism site. Ang tawag dito is Apata Farm, or kilala sa tawag na Ata Paraiso Tularo Association, no? So kadalasan ng mga tao dito is indigenous tribe from the group of Ata. Yan. So ganito yung papasok sa kanila. At maganda na yung daan. Medyo matarik nga lang, pero pagkapasok natin, worth it yung lahat ng pagod. Kahit maglakad ka ng buong 2 kilometro dito papasok, okay lang din. Tapos yun kanina, kahit medyo mahirap ang daan pagkapasok dito, yan, eto yung makikita natin mga kaibigan. Dito yung kanilang farmhouse, yan sa kaliwa. Tapos yan, dyan sa harap mismo, yan yung tinatawag nila yung parang kumbaga tindahan na nila, no? Tapos ito yung drone shot natin. Nakita natin yung buong kanilang farm. So sa ating pagkakaalam, meron silang parang 10 hectares ata na farm. Yan. Tapos kasama ng 10 hectares na farm nila is meron silang party ng lake, no? So parte ng kanilang lawa na minamanage is nagpo-produce din itong local tribe na ito ng mga tilapia, no?
Minsan umaabot ng tig-1 kilo yung isang piraso sa mababang presyo. Usually mga 150 ganun. Pero kapag bibisita ka dito, pwede lang din naman na magpapaluto ka lang. So yung gagawin mo lang is magre-rest, no? I-enjoy yung mata, busigin yung isip, busugin yung tiyan. So ganun lang. So ganyan lang din. Enjoy muna tayo sa panonood ng ating drone shots at tayo'y magbabalik na in a while. So ito na yung kanilang lake, no? Dalawang grupo nga pala dito nagmamanage ng lake na ito. Pinapanatili nila na protektado at masagana ang lugar na ito. Kaya yan, nakikita natin, meron silang fish cage, no? Binigay sa kanila ng gobyerno para maging proyekto, para may pangkain sila, may pang livelihood sila. Tapos yan. So na-manage naman nila ng maayos. Tapos yan, dyan yung drone shot natin. So enjoy na muna at tayo magbabalik.
Okay, so dito nagtatapos yung ating drone shot, no, na makikita natin doon sa kanilang lawan parte. So eto na yun sa kanang bahagi at tayo ay uuwi na sa kanang bahagi. Yan yung kanilang farmhouse, tapos eto yung entrance at kumbaga exit na rin. So kabilang dyan meron din silang mga alagang hayop katulad ng baka, kambing, yan. Tapos yan, yung mga bulaklak sila lang din nagtanim. So pagkalabas natin, ito yung makikita natin. Oo. Kung kanina pagkarating natin dito, medyo matarik yung daan. Dito naman, maging careful lang tayo konti kapag bababa kasi medyo mahirap ito sa actual talaga. No, sa video lang medyo okay, pero sa totoo medyo mahirap talaga dito. Yan. Tapos kung makikita naman natin dyan sa kaliwang bahagi, yan yung elementary school nila. So kapag may teacher dito na ma-assign, pahirapan talaga, no? Kasi medyo malayo sa kabihasnan. Yun nga, wala pang kuryente rito. Kaya tiis-tiis muna sa lampara saka sa solar setup. Yan, meron tayong mga teacher dyan. Mabuhay sa inyo, mga ma'am at sir. Salamat sa inyong serbisyo. Naway marami pa kayong maturuan ng mga bata. Yan. So yan, medyo nahirapan tayo palabas. Pero okay lang naman. Okay. Yun nga, medyo mahirap ang daan. Pero kaya naman. Kinakaya ng ating Yamaha YTX 125. Tapos dito na parte, eto, although maraming pwedeng daanan papasok dun sa kanilang farm, oo, pero eto talaga yung ruta, no, na pinakamadali. Yan, merong sapa dyan, medyo maliit, pero kapag na-slide yung gulong mo ng likod, siguradong mababasa talaga yung makina nyo. Eto, medyo akyatin lang ng konti, pero mahirap talaga yan, no? Tapos yan, nakita natin yung kaibigan natin, no? Si Princess. Yung kaibigan natin na si Princess. Yan, kinayosep natin ng sandali. Tapos yan, nagbabay na tayo. Kasi nga, naalala na daw niya tayo. Tapos ito yung parte ng kabahayan doon sa kanilang sentro ng Sitio Paraiso ng Barangay Tapak, Cotabato District. Yan. Kung sa pagkadadaan tayo dyan, medyo careful lang kasi mahirap yung daan, no? So sa panahong ito ng pagpunta natin, medyo mainit yung panahon, kaya maganda yung yung lakad natin, maganda yung naging rides natin ng panahon na ito. Yan, enjoy lang tayo sa ating panonood. Habang tayo'y ginagapang ng maayos ng ating manibela nang hindi tayo matumba. Yan. Careful lang muna. Dito naman sa bahagi ng netong bahagi ng daanang ito, dito nagsisimula yung kapag may Skylab dito, kasi sa area nila, isa sa mga sasakyan ng mga tao is yung Skylab. Yung Skylab is isang motor pa rin na may kung sa bangka is outrigger, no, or palatik kung sa Bisaya or Tagalog. Merong palatik yung mga motor dito, tawag doon is Skylab. No? Yung tipo bang nakakatakot kasi yung isang parte ng Skylab nandun nga nasa lupa, tapos yung sumasakay naman sa kabila is andun sa bangin, no? Pero fortunately wala pa namang report na may nahulog dito. So magagaling talaga yung mga driver dito, mga veteranong driver dito, kasi kahit tinagto 200, 300 kilograms kaya nila, no?
palabas. Kumakarga sila ng mais, ng kamote, abaka, ganun. Mga produkto nila ng agrikultura. So ganito lang, easy lang naman palabas ng kanilang Sitio Paraiso. Ganito lang yung daan all the way to. Yan. So dito na naman tayo, makikita na naman natin yung sa kanang bahagi ng ating video. So napakaganda ng tanawin. Oo. Pero yung mga tao usually ginagawa nila dito is nagtatanim sila ng mga mais, yun, mga saging, dyan sa mga bukirin na yan. Yung magandang tanawin natin dyan. So, isa sa mga main na pinuproduce ng mga tao dito is talaga yung mais, no? So Barangay Tapak is known in Davao City as one of the corn capital in Davao. Ito yung lugar na kung saan marami ang nagpo-produce at na top 1 producer ng mais dito sa Davao City. Yan. At yan, napaantay tayo ng saglit kasi dumaan si Kuya na may dalang cake. Oh? Oh, ang sarap ng dala ni Kuya na cake. Habang siya nagmumotor, nagdadala na cake. Okay? So itong mahirap na daan na ito, nasa mga 2 kilometro, mahigit o kumulang 2 kilometro or 2 and 1/4 siguro sa ngayon. At saka sa panahon ng tag-ulan talaga, etong part na ito is medyo mahirap talaga. Buti na lang yung mga tao is nagbayanihan sila. Ginawa nila ng paraan yung daanan nila para maging maayos naman kahit papaano. So ganito lang yung daan, medyo maliit. Pero kapag sa actual naman, medyo malaki na to. Nadadaanan ng siguro yung Skylab talaga na full Skylab, hindi na yung paa natin. Maayos naman, yun nga lang lupa pa rin. So medyo pahirapan talaga kapag umuulan. Yan. Oh, sa kanang bahagi is bangin na talaga yan, mga mamanser. Medyo malalim yan. At saka kapag matumba tayo dyan, sa baba tayo kukunin. Doon sa may ilog yan sa baba. Tapos okay din kasi ginawa nilang taniman, tinaniman nila ng mga saging. Pangit. So nakikita natin dyan, may crossing dyan, no? Kung saan tayo galing, yun yung madaling daanan, no? Pero kapag gusto natin ng medyo adventure, yung sa daanan na yun, dun tayo sa kanan na na daan. Medyo maputik doon, saka medyo pahirapan kapag papasok. Pero kapag veteran ng driver, kaya na. Ito na yung pababa. At may ng kalabaw, yung ganun. Oo.
Yan, dito, eto na yung nagsisilbing landmark kung saan matatagpuan natin yung tulay na kung saan yun, motor, kabayo, kalabaw lang yung nakakadaan. Eto na yun. Landmark na kung saan eto yung last part na kung saan pwedeng makapasok yung sasakyan. Kasi di talaga papasok kasi medyo maliit. Dito lang talaga. Eto ko konti na lato na rock road. Angat lang tayo ng konti doon sa dito sa daanan na ito at saka sementado na ulit. Ito lang naman yung mahirap na daanan. Yan. Pagkalabas ng Sitio Paraiso ng Davao City, ng Paquibato District ng Davao City. Dito na naman tayo, sementadong daan na naman. At ginawa nila to bilang malaking tulong na rin ito kasi nabawasan ng halos 1 kilometro o mahigit yung lalakarin ng mga tao or yung rough road. Kasi nung dati medyo mahirap talaga ito dito. Saka paangat pa, so medyo mahirap talaga kapag nilalakad. So ito na. Ito konti na lang to na hindi sementado. Ito nagsilbi yung parte na kung saan ito yung crossing papalabas na dun sa main kumbaga barangay road na tinatawag nila. Pero yun pa rin, lupa pa rin yung daanan. Mahirap pa rin kapag umuulan. Ang parang problema dito is malalaki yung bato. Sa panahon ng tag-ulan, yun talaga angat na angat. So medyo mahirap pa. Yan. Ito na yun, no? Kung pakanan tayo, patungo yan ng Santo Tomas, Davao del Norte. Kapag pakaliwa, patungong Paquibato District, Davao City. Yan. Kapag susunod na kapag diretso tayo ng daan na to, makikita natin yung susunod na sitio. Ang tawag naman ay Sitio Butay. Yun, shout out kina kuya. Yun yung Skylab. May pakpak na motor. Okay. Yan, maaliwalas ang panahon, maganda yung kondisyon ng ating kalsada kahit na lupa. Ayos naman, kinaya ng ating Yamaha YTX 125. Yan. So mga kaibigan, antay-antay lang din tayo at tayo ay mag-upload ng ating ikatatlo or huling bahagi ng ating Davao del Norte at Davao City Bypass Road via Paquibato. So maraming salamat sa panonood. Naway gabayan tayong lahat at enjoy lang tayo sa panonood habang i-on lang natin ang video na to at wholesome lang ang content natin. Okay. Ano na akong content miga wholesome.
yan po mga kaibigan, dito lang yung dito na naman tayo sa daanan patungo ng Sitio Butay ng Barangay Tapak, Paquibato District. So isa ito sa mga dadaanan natin kung papunta tayo ng Paquibato District mula ng Santo Tomas. Yan. So etong parte na talaga na ito is yun, medyo mahirap pa yung daan kasi nga medyo malayo-layo pa talaga, no, sa mga main na na mga bayan. So medyo malayo to sa Kabihasnan. So kung mula ka ng Kalinan, o sasabihin natin mula sentro ng Davao City via Kalinan, so nasa mga 3 hanggang 3 oras at kalahati. So kapag mula naman ng Santo Tomas, siguro around mga 30 minutes itong Sitio Butay kasi nasa mga 24 kilometro lang ata. So yan, mula naman ng Kalinan or sa Davao Centro via Kalinan, around 116 kilometers po itong bayan ng Sitio Butay. So isa ito sa mga sa mga dinadaanan talaga ng mga sasakyan. So diyan sa mga lugar na ito, makikita natin yung mga gandang tanawin, saka relaxing, tapos yung sa daan ng talaga medyo overwhelming kapag ka nagdadala tayo ng 4 wheels dito. So kapag ka nagdadala tayo ng 4 wheels, siguro mas mainam na yung malalaki talaga. Pero yung nakaraan meron tayo nakita na nagdala ng transformer dito na DA64 ata yun, no? Kaya naman. Pero yun nga lang, medyo malubak lang talaga. Kaya alalay lang rin sa paa, sa pag-apak ng mga brake, saka accelerator. So ito na po yung papasok ng Sitio Butay. Maganda po dito na lugar na to. Peaceful po dito, saka maganda yung tanawin. Ayan mga kaibigan, meron mang kalsada dito pero paunti-unti lang po dito. Oo, wag tayo ma-scam, akala natin mataas na, nag-start na yung magandang daanan, pero eto lang talaga yung mga parte na sinisemento para nga lang yung mga sasakyan na dadaan is makadaan, especially sa mga matuktok or masyadong kung sa Bisaya pa is palugsong masyado yung daanan, no? Para yung mga sasakyan is makadaan naman. Tapos yan, nakita natin may semento kanina. Tapos yun, balik na naman, no? Lupa na rin naman. Yan, makikita lang natin mga kaibigan yung pa rin. Yung view natin is ganun pa rin. Maraming mga puno, tapos halos mabuhangin. Ayan, lupa lang talaga yung ating dinadaanan. So, fighting spirit pa rin. Okay pa rin naman ang ating Yamaha YTX125 sa biyaheng ito. At so far, wala naman tayo naging issue, no? Kahit butas ng gulong. Ayun nga pala yung yung pag-usapan natin yung motor natin, oo. Kaya medyo kahit malayo yung biyahe natin, hindi tayo nabubutas nabubutasan ng interior kasi nga yung interior natin, yung loob is nilalagyan natin ng sealant. Supposedly pag lang yan na style, pang tubeless lang yan. Pero ginaya lang natin dun sa iba, nababasa natin sa Google, sa Facebook, yung iba, yung mga idea nila is lagyan nila ng sealant. So sa loob ng interior mismo ginawa natin. So far wala namang naging issue. Kahit maipit yung natin interior, so far wala pa naman.
At sa pagpili ng interior, mainam rin na pipiliin natin yung magandang klase. So balik tayo dito. So yan, may nakita tayo, dalawang truck na dadaan niya. Tapos may karga silang mga saging. Mga saging panghanap buhay. Yan. Ito na po yung sentro ng Sitio Butay, no? Na Barangay Tapak, Paquibato District. Sa kaliwang bahagi, sa kanang bahagi yan, isa sa kanilang paaralan. Yan, dito po yung sentro nila. Okay? Ganun pa rin po mga kaibigan, dito pa rin sa ating episode 2 ng Moto Venture Vlog. Gamit ang ating Yamaha YTX 125 mula Santo Tomas, Davao del Norte hanggang Kalinan Road, via Paquibato District ng Davao City. So maraming salamat sa panonood at tayo magsikita-kita ulit sa susunod nating upload sa episode 3 ng Moto Venture dito lamang sa Paquibato District, Davao City. So ito po ang inyong likod. Naway magkikita-kita tayo ulit at tara, biyahe na.